Isang mapagpalang araw po muli mga kaibigan ko at mga kapatid, lalo tigit sa aming mga kapatid na kababaihan. Kumusta po kayo? Samahan niyo po ako sa oras na ito sa pag-aaral po tungkol sa Women in Ministry in the context of the third angel's messages of Revelation 14 and 1 Corinthians 14 verse 34. Sa nakaraan po nating pag-aaral, ating pong napag-aralan ang paglalambong. So, ito pong foot washing at ang paglalambong po natin na kababaihan, ito po ay pagpapakita ng ating pong pagpapasakop sa ating asawa dahil siya po ang puno o ang ulo ng kababaihan, kung paanong si Kristo ay ulo ng kalalakihan at ang Diyos ang ulo ni Kristo. So, ang kalwalhatian po ay ating ibabalik sa Kanya. Foot washing, head covering, lahat pong ito ay parehas po ang tinuturo sa atin. Ang pagiging humble, ang humility na ipinakita sa ating halimbawa ng ating Panginoong Hesus nung siya po ay nandito pa sa lupa. So, ang ginawa ni Maria na noon po pala ay ito rin ang ginagawa ng mga matatanda. Kapag po sila ay nalulungkot o nagdadalamhati o nananalangin at nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, sila po ay naglalagay ng abo sa kanilang ulo. Ulitin po natin ang justification by faith. It is the work of God in laying the glory of man in the dust. So, wag po nating ipagmataasin ang ating mga puso sapagkat ito po ay hindi matuwid sa paningin ng Diyos. But the just shall live by faith. Ngayon po, ang ating Panginoong Hesus ay nasa kanyang templo. Doon po sa kabanal-banalang dako sa makalangit na sanktuaryo. Kaya po ang ating pong narapat gawin sa ngayon ay siyasatin natin ang ating mga sarili. Let all the earth keep silence before Him. Siyasatin natin ating mga sarili upang tayo ay mahanda sa pagharap sa panahong yaon na wala na kapag tapos na ang pamamagitan ng ating Panginoon Hesus. So habang nandoon pa po siya, ating pong siyasatin, ating pagsisiyan natin mga sarili habang nandun pa ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat sabi niya po sa Babylon, come out of her my people. Ano po? Katulad ng ating napag-aralan ay tinanggal niya po ang gawain po ng paglalambong. At ang sabi po niya ay hindi niya makikita ang kanyang kadukhaan. Sa Revelation 18 verse 7. Pagpatuloy po natin sa verse 8 hanggang sa dumating ang mga salot. Sa verse 19, dahil sa mga salot na nilang nararanasan, sila ay nangagbubuhos ng alabok sa kanilang mga ulo. Nag-iiyakan at nagtataghoy dahil sa loob ng isang araw ay nalipol ang Babylonia. Ginawa nila ang pagpapakumbaba, subalit huli na ang lahat. Ang pag-aani ay tapos na, ang tag-araw ay lipas na, subalit tayo ay hindi ligtas. Dahil po sa pagmamataas, ganyan po ang nangyari sa kanila. Si Jesus po, although siya ay divine, subalit siya po ay nagpakababa para po sa pagtubos sa atin. The inexplicable Trinity that makes the Godhead 3 in 1 and 1 in 3 is bad enough. But that ultra-Unitarianism that makes Christ inferior to the Father is worst. Did God say to an inferior, let us make man in our image?
Dahil sa pagpapakababa ni Jesus, yung iba po ay nagsasabi na hindi na po siya kapantay ng Ama. So, atin pong i-review ulit na ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang ulo ng bawat babae ay ang lalaki. Datapwat ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. Tungayan po natin ito, ang Scripture Parallelism, 1 Corinthians 11 verse 3. God and Christ, ang kanya pong katumbas sa verse 11, chapter 11, verse 3, husband and wife. So John 10:30, ang sabi po doon ay, and my Father are one. Ephesians 5:31, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Kung paano pong nagkaisa si Kristo at ang Ama, ang husband and wife po ay kailangan ding magkaisa. For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels. So, kilala po natin ang angel. Bakit po? Dahil sa mga anghel, dahil kay Lucifer. Kanya pong tinaas ang kanyang sarili. Dahil sa kanyang kagandahan, naghangad po siya ng mataas na posisyon dahil sa kanyang kagandahan at kaningningan. At hindi po niya kinilala na ang kanyang kagandahan at kaningningan ay galing po sa Panginoong Jesus. Mga kapatid, pag-aralan po natin ito sa Patriarchs and Prophets, page 59, paragraph 1. Eve had been perfectly happy by her husband's side in her Eden home. But like restless modern Eves, she was flattered with the hope of entering a higher sphere than that which God had assigned her. In attempting to rise above her original position, she fell far below it. Kaparehas po ang ginawa ni Eva sa ginawa ni Lucifer. Hindi po siya nakontento sa original position na pinaglagyan sa kanya ng Diyos. Saan po? To be her husband's side. At sa nanais ng higher sphere, siya po ay bumagsak na mas malalim pa kesa sa original position na pinaglagyan sa kanya ng Diyos. A similar result will be reached by all who are unwilling to take up cheerfully their life duties in accordance with God's plan. In their efforts to reach positions for which He has not fitted them, many are leaving vacant the place where they might be a blessing. In their desire for a higher sphere, many have sacrificed true womanly dignity and nobility of character, and have left undone the very work that heaven appointed them. Tandaan po natin, mga kapatid kong kababaihan, merong original position, may pinaglagyan sa atin ang Diyos. Opo, tandaan po natin dahil po sa ating pag-aaral, sa pagpapatuloy, atin pong makikita kung saan po ang ating tamang posisyon. So ito po ay kasaysayan naman ni Miriam. I sent before thee Moses, Aaron, and Miriam are the words of the Lord by the prophet Micah. Miriam's force of character had been early displayed when, as a child, she watched beside the Nile the little basket in which was hidden the infant Moses. Her self-controlled and tact God had made instrumental in preserving the deliverer of his people. Miriam had led the women of Israel in song and dance on the shore of the Red Sea. So alam natin ang kasaysayan ni Miriam nung
nung sila po ay tumawid doon sa Red Sea, siya po ang nanguna. Siya po ang nanguna sa mga kababaihan ng Israel sa pag-awit. Opo. But the same evil that first brought discord in heaven sprang up in the heart of this woman of Israel, and she did not fail to find a sympathizer in her dissatisfaction. So, ito rin pong si Miriam, dahil sa kanya pong pangunguna na ito, ay ito rin ang naging dahilan upang ang babaeng ito na si Miriam ay magkaroon ng rebellion doon sa pamumuno ni Moises. So, dumako na po tayo sa 1 Corinthians 14:34. Akin po itong babasahin sa Tagalog. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia, sapagkat sila'y walang kapahintulutang mangagsalita, kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Magsitahimik ang mga babae. So, sa scripture parallelism po, Genesis 3:16. Sinabi niya sa babae, "Pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papapanginoon sa iyo." So alam po natin ang kasaysayan kung bakit po ito sinabi ng Diyos sa babae. Dahil siya po ang nanguna kung bakit ang kasalanan po sa Garden of Eden ay pumasok. First Timothy chapter 2 verses 1 to 12. 11 to 12. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko pinapahintulot na ang babae ay magturo at magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ulitin natin sa 1 Corinthians 14:34 na ang bawat babae ay mag-aral na tumahimik. So, bakit ba kailangan tumahimik ng babae? Lalo na sa simbahan. Ano po ang gagawin ng mga babae sa loob ng simbahan? Tatahimik na lang po pala. Kahit magbati man lang ng Happy Sabbath kapatid, isang mapagpalang araw po sa inyo, purihin po ang Diyos. Hindi po pala dapat magsalita? Ganun po ba ang ibig sabihin nito? Sa atin pong pagtuunan itong verse 12. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo at magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. So ito po pala, ang pananahimik ng isang babae ay ang kanyang pagtuturo o pamumuno sa lalaki. Hindi po dapat nagtuturo ang isang babae o namumuno ang isang babae sa mga lalaki. Okay po? Verse 13 and 14, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva, at si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Kaya po dito sa Genesis 3:16, yung sinabi ng Diyos na magpapahinuhod ang babae at papapanginoon siya ang lalaki sa kanya. Dahil po ito, dahil nga si Eva ang unang nadaya. Titus 2 verses 3 to 5. Gayon din naman ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos. Hindi palabintangin,
ni paalipin man sa maraming alak, mga guro ng kabutihan, upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kaniyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakainahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kaniyang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Mga kapatid kong kababaihan, ito po ang ating original position, ang ating duties and responsibility na huwag po nating tatakasan. Ito po ay kinakailangan nating gawin. Ito po ang dapat nating gampanan at hindi ang gawain ng iba. Ano po yung hindi pinahintulot ng Diyos? Na ang mga babae ay magturo at mamuno sa mga lalaki. Yun ang sinasabi po sa kasulatan na manahimik ang babae, lalo tigit ay sa mga iglesia. So ngayon po, kinakailangang magsalita ang mga babae. Paano po natin magagampanan ito? Sa verse 3 to 5. Naturuan na maging guro tayo ng kabutihan upang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kanilang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak at mangagpakahinahon, mangagpakasipag sa bahay. Ano po? Pasakop sa kani-kaniyang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, kailangan po natin, tayo mga nanay, hindi lang basta kababaihan, lahat tayo mga nanay, responsibility po nating turuan, lalo tigit ang ating mga anak. Unang-una ang ating mga anak na gumawa po ng mabuti, huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. First Corinthians 11 verse 5, but every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoreth her head, for that is even all one, as if she were shaven. So ating pong napag-aralan nung nakaraan na ang bawat babae na nananalangin o nanghuhula na walang takip ang kanyang ulo ay binawalan ng puri ang kanyang ulo. Ang tanong po, may katanungan po sa bagay na ito sa salitang panghuhula o nanghuhula. Mga kapatid, ang akin pong ginagawa sa ngayon ay isang klase po ng panghuhula sa Biblia. Hindi po ito katulad ng ginagawa ni Madam Auring na hinuhulaan kung ano ang magiging kapalaran ko ngayong araw o sa darating na araw. Sa 1 Corinthians 14 verse 3, datapwat ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikapapangaral at sa ikaaaliw. Ang salitang panghuhula o nanghuhula sa Biblia ay ito po ang kahulugan. Nagsasalita sa mga tao para sa ikatitibay at sa ikapapangaral at sa ikaaaliw. So meron pong maaaring maging tanong tayo, ang mga kababaihan lang ba ang kinakailangan na mag-prophesy o manghula o magsalita ng para sa ikatitibay? Ang sagot po natin ay hindi po. Dahil ang babae nga po, dahil ang lalaki talaga po ang kinakailangang magturo nito. Pero ang babae po ay pinahintulutan ng Diyos na magturo, di ba po napag-aralan natin? Magturo sa kanyang kapwa-babae, sa mga kababaihan, hindi dapat siya mamuno. Pero meron po akong nakalimutan. Kailangan po na may cover ang kanyang ulo habang siya po ay gumagawa nito. Bakit po? Para po ang kapurihan ay mapunta sa kanyang ulo. At ang ulo po ng lahat ay ang Diyos. So sa Joel 2:28-29,
Sinasabi po, "At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay maghuhula. Ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman, ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking espiritu." So, ang pagpaprophesy ay hindi lamang po sa mga lalaki, kundi para rin po sa mga babae. Ang sabi po sa tekstong ito, na kanyang ibubuhos ang banal na espiritu sa mga babae at sa mga lalaki. So, sa pagkakataong pong ito, ay maaari maitanong po ninyo, bakit si Mrs. Ellen White, nung panahon niya, parang siya man ay nanguna sa nagturo at nanguna sa mga kasamahan niya, mga lalaki naman ang mga kasamahan niya. So, ang mga testimony po na ito pong nasa screen, ay panahon po na merong isang kalalakihan, si Dr. Kellogg, na gusto pong magpasok ng bagong prinsipyo na kontra po doon sa prinsipyo na itinatag na Mrs. White at ng kanyang mga kasamahan. So, gusto ko lang pong linawin na si Mrs. White po ay walang hinawakang office o katungkulan sa pagtatayo po ng Seventh-day Adventist noong kanilang kapanahunan. Ang may mga posisyon po noon ay ang kanyang mister, si Mr. James White, at ang kanyang mga kasamahang mga lalaki. So ito pong si Mrs. White ay siya po ay ginagamit ng Diyos para po mapagtibay ang mga napagkasunduan nila sa pagtatayo ng mga prinsipyo, mga pangunahing simulain sa pananampalataya bilang Seventh-day Adventist. At dumating po ang sa kanila pong mga naranasan, dahil po itong si Dr. Kellogg, John Harvey Kellogg, kanya pong itinuturo ang doktrinang Trinity, na hindi po yun kasama sa mga prinsipyo o doktrina na inihayag sa mga pioneers sa pagtatayo ng mga prinsipyo. So sabi po ni Mrs. White, "As a people, we shall stand firm on the platform that has withstood test and trial. We shall hold to that sure pillars of our faith. The principles of truth that God has revealed to us are our only foundation. They have made us what we are." Simula pa po nung kanyang kabataan, nung siya po ay 17 years old, hanggang sa siya po ay mamatay, siya po ay matatag doon sa inumpisahan nilang pananampalataya. At yun din po ang advice sa atin. Ano man po ang pumasok na pandaraya upang tibagin o sirain ang pundasyon na inumpisahan ng mga unang mananampalataya natin, wag po nating bitawan ang mga lumang turo noon na naranasan at pinagtibay po ng ating mga pioneers sa pamamagitan ng ating Panginoon. At pansin niyo po, isa po sa kinagawian o kinaugalian ni Mrs. Ellen White ay ang gawaing paglalambong, sapagkat ito po ay kanyang natutunan at napag-aralan simula pa sa kanilang pananampalataya. So, hanggang sa kanyang pagtanda, ang sabi po ay, "Datapot ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhulat na walang lambong ang kanyang ulo, niwawalan ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan." So, ang paglalambong po ay isa sa practice po ni Mrs. Ellen White na alam po niya na ito ay tama at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa pagpapatuloy po,
Tunghayan po natin ang ibang mga kababaihan na naitala sa Biblia na nanghula o nagprophesy o nagsalita para sa ikatitibay. Si Deborah, nagsalita po siya kay Barak, si Abigail, kay Haring David, at yun po ay napakabuti ng advice niya kay Haring David. Si Hana, na isang propetisa, ay nagsalita din po para sa lahat na naghihintay ng katubusan para sa bayang Jerusalem. A mistake is made when the burden of the work is left entirely upon the ministers. Mabigat po ito para sa mga ministers na sa kanila lang iatang ang gawain. This plan was certainly arranged without the mind of God. Some women are now teaching young women to work successfully as visitors and Bible readers. Ano daw po? Ang ilan sa mga kababaihan ngayon ay nagtuturo sa kanilang kapwa kabataang kababaihan na sa pagbibisita at pagbabasa ng mga Biblia. So, bilang isang kabataan, bilang isang kababaihan, ang kanila pong gawain ay magturo sa kapwa nila kababaihan. Kahit po nung panahon noon, ang mga ministers o ilan lang po sa mga kababaihan ang kabilang sa mga nagtuturo. God of justice, and if the ministers, God is a God of justice, and if the ministers receive a salary for their work, their wives who devote themselves just as interested to the work as laborers together with God should be paid in addition to the wages their husbands receive. Notwithstanding that they may not ask this. As the devoted ministers and his wife engage in the work, they should be paid wages proportionate to the wages of two distinct workers. The Lord has put His Spirit upon them both. So ang gawain ng minister at ng kanyang asawa ay parehas po ang halaga sa paningin ng Diyos. Yung nga lang po, may distinction ang kanila pong duties and responsibilities. Ang mga babae ay para sa mga babae upang hindi malapastangan ang salita ng Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 35, at kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. So isang talata na naman na nagsasabi na hindi na naman dapat magsalita ang isang babae sa iglesia. At kung siya ay may gustong malaman na anumang bagay, magtanong siya sa kanilang asawa doon sa bahay. Bakit po sa bahay? Kasi sa bahay po mag-uumpisa ang lahat ng ito. Sa bahay dapat mag-umpisa ang lahat. If you manifest tact and wisdom and the fear of God in the management of your children, you may be entrusted with greater responsibilities. True Christian effort will begin at home and go out from the center to embrace wider fields. The Signs of the Times, November 10, 1881. Parents and soul winning. So, paano po natin ito nalaman? Dahil po ito ay nag-umpisa sa bahay. Atin po itong napag-aralan at atin itong itinanong. Sa bahay po, kailangang mag-usap ang asawang lalaki at asawang babae tungkol sa mga bagay-bagay lalo na sa gawaing paglilingkod at sa gawain ng pagiging nanay at pagiging tatay para sa kanilang mga anak. If married men go into the work, leaving their wives to care for the children at home, the wife and mother is doing fully as great and important as work as the husbands and father. Although one is in the mission field, the other is a home missionary, whose cares and anxieties and burdens frequently far exceed those of the husband and father. Her work is a solemn and important one, to mold the minds and fashion the characters of her children, to train them for usefulness here and fit them for the future immortal life. The husband in the open missionary field may receive the honors of men,
while the home toiler may receive no earthly credit for her labor. But if she works for the best interest of her family, seeking to fashion their characters after the divine model, the recording angel was right her name as one of the greatest missionaries in the world. God does not see things as man's finite vision views them. Testimonies for the Church 5.5. The mother's work often seemed to her an unimportant service. It is a work that is rarely appreciated. Others know little of her many cares and burdens. Her days are occupied with a round of little duties, all calling for patient effort, for self-control, for tact, wisdom, and self-sacrificing love. Yet, she cannot boast of what she has done as any great achievement. Mga kapatid kong kababaihan, nararanasan po natin ito. Pero, ang mga salitang ito ay para po sa ating ikatitibay, encouragement po sa atin na ang lahat ng ating duties, unang-una sa loob ng tahanan, ito po ay opportunity po natin. Privilege po natin ito, mga kapatid kong kababaihan at mga nanay na katulad ko, na maturuan ang ating mga anak, maturuan sila sa pagiging useful, katulad po ng sa Titus 3, sa Titus chapter 2 verses 3 to 5. Lahat po ito, sa bahay po ito mag-uumpisa. Opo, habang ang ating mga asawa ay nandoon sa field upang mangaral sa ibang tao, tayo naman ng mga nanay ay dito sa loob ng tahanan natin para gabayan, turuan at i-equip ang ating mga anak. Although nakakapagod ito dahil ito na lang ang ating araw-araw na gawain, pero sabi nga po, hindi po natin ito kakayanin kung sa ating sarili lang dahil ito ay nangangailangan ng calling for patient effort, for self-control, for tact, for wisdom, and self-sacrificing love. Wala po tayo nito. Si Jesus lang po at ang Ama ang meron nito. Kaya kailangan po natin sila para sa napakadakilang gawain ng isang nanay. She has only kept things in the home running smoothly. Often weary and perplexed, she has tried to speak kindly to the children, to keep them busy and happy, and to guide the little feet in the right path. She feels that she has accomplished nothing, but it is not so. Heavenly angels, watch the careworn mother. Mga kapatid kong kababaihan at mga nanay lalo na, palakasin natin ang ating pananampalataya sa mga salita ng Diyos na ito. Heavenly angels watch the careworn mother, noting the burdens she carries day by day. Her name may not have been heard in the world, na katulad ng mga sikat na mga kalalakihan diyan sa sanlibutan, o meron ding mga kababaihan na naghahangad din na makilala sila ng sanlibutan. Her name may not have been heard in the world, but it is written in the Lamb's Book of Life. Pag ginampanan po natin na may katapatan, na may pag-ibig, na may pananampalataya, ang gawain at tungkulin, hindi po tayo aalis doon sa posisyon na pinaglagyan sa atin. Ano po ang gagawin? Hindi po tayo ma-appreciate ng sanlibutan o ng sino man. Pero ang recording angel na nakatingin sa atin sa lahat ng ating ginagawa at sinasalita, sinusulat po ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay ng kordero. Yun po ang ating pakanaisin, mga kapatid kong kababaihan, kung bakit bumagsak ang isang anghel na Lucifer at ang kanyang mga kasamahan, kung bakit ang mga kababaihan ngayon ay nagmimithi na sila ay makilala o magkaroon ng posisyon sa sanglibutan, ay dahil
dahil sa pride o pagmamataas. Hindi po nila ina-acknowledge ang salita ng Diyos na magpasakop sa kanilang mga asawa, gampanan ang mga tungkulin bilang isang ina sa loob po ng ating mga tahanan. Mga kapatid kong kababaihan, sa ating pong pagtatapos, gusto ko lang po itong idiin sa inyo. Sa lahat po ng ating napag-aralan, gagawin po natin ang lahat ng ito, hindi po para tayo ay maligtas. Ulitin ko po, tanging sa biyaya ng Diyos po tayo ay naligtas sa pamamagitan po ni Jesus dahil sa pag-ibig ng Ama. Atin po yung sasampalatayanan. At dahil po sa ating pananampalataya, dapat po makita, ang ating pananampalataya dapat ay merong pong pagbabago sa ating buhay. Maipakita natin yun sa ating mga gawa, sa ating pananalita, sa ating pagkitungo sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa ating asawa sa bahay. Gampanan po natin ito, mga kapatid ko. Dahil ito po ay pagpapakita ng ating pananampalataya, ng pasasalamat, ng papuri at pagsamba sa ating Ama at sa kanyang anak na kanyang isinugo dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. So maranasan po natin ito nawa sa araw-araw. At dahil sa pag-ibig na yun at sa biyaya ng Diyos at sa kaligtasan natin tinanggap, mga nanay at mga tatay, atin po itong iparanas at ibahagi. Una, sa ating mga anak sa loob ng tahanan, at ikalawa, sa mga taong nakapaligid po sa atin. Okay po, maraming salamat po at isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat.